Seth na mga ilang taon na ang nakakaraan. Ang mama ko, para bang nahumaling siya na panoorin ulit yung mga lumang mga horror movies noon. Katulad ng Shake, Rattle and Roll. Tapos mga Magandang Gabi Bayan. Yung mga may aswang na kwento. Mga ganon. Ako naman na naaaliw din sa kung gaano kaganda yung mga storylines dati at mga effort na magmukhang katakot-takot ang palabas na walang effects na computerized. Sinakyan ko din po itong trip ng mama ko. Kung hindi ako nagkakamali ay kasagsagan ito ng pandemya. Hanggang sa madako kami sa isang palabas na hindi ko alam kung pwede kong sabihin sa channel niyo yung title nito. Pero kung pwede nga Sir Seth ay ikaw na ang bahala. Yung title ng movie na ito ay yung Guapings the Movie. Yung patungkol sa mga kabataan na napadpad sa liblib para lamang maglaro nun. Inabot ng gabi at biniktima nga ng mga aswang pero napadpad sila sa isang bahay kung saan sila nakitulog pero inatake pa rin sila ng mga aswang doon. Dito na nagkwento si mama na ang palabas na yun ay merong pagkakahawig sa nangyari sa yumao kong lola noong bata-bata pa siya. Maaga kasing pumanaw ang lola namin dahil sa sakit. Kaya halos hindi ko na siya kinamulatan noon. Nasa 16 na taon si Lola Berta noon. Maganda na ang pamumuhay nila Lola sa kadahilan ng meron po siyang lahing banyaga. Bagamat bunga lamang ito ng mga sundalong nagawi sa Pinas at umalis ay napag-iwanan naman sila ng ari-arian at lupain na masasabi nilang nakapagbigay sa kanila ng magandang buhay. Kaya naman nangyari ang ganito. Nung nasa 8 taon si Lola, sumama ito saglit sa kanyang ina sa naging pangalawang asawa nito sa may bandang Laguna. Malayo-layo ang biyahe noon. Tapos pauwi-uwi na lamang siya sa lugar kung saan siya lumaki. Nung 12 taong gulang naman ito ay inuwi muna ito ng lola ko sa tuhod sa may lola namin ni Lola Berta. Dahil sa pinagbuntis noon ng lola ko sa tuhod ang isa pa nitong kapatid. Hanggang sa 15 taon na si Lola, binalik siyang muli sa lugar ng kanyang kinalakihan kung nasaan ang kanyang mga tito at tita at mga pinsan. Lalong-lalo na ang kanyang mga pinsang sanggang dikit na sina Lola Leoresia, Lolo Domingo at ang pinakamatanda sa kanila na si Lolo Damian. Totoo po yung pangalan nilang lahat na ito. Masaya naman si Lola Berta noon na makauwi na parang walang nagbago sa pakikitungo ng mga pinsan at kaanak niya. Yun nga lang talaga, sa ilang taon na yon kahit papano, nagbabago at dumadami na rin ang mga pamayanan sa lugar. Maglalabing 6 na taong gulang si Lola Berta noon. At bilang paghahanda ay syempre, merong konting salo-salo doon na para sa kaarawan niya. Uwi din ang lola ko sa tuhod noon pero pagkatapos na ng birthday ni Lola. Marami ang nagpunta, mga amigo, amiga. Tsaka syempre, hindi lamang ang mga kakilala o kababata ni Lola Berta, kundi yung mga kaibigan din ng ibang mga kaanak nila. Ginanap naman ito sa bahay ng tiyuhin niya na tapat lamang din ng bahay nila Lola noon. Gawa ng doon kasi nakikitira si Lola noong mga kapanahunan na ito. Bale, maghahapon na noon nang ang mga natitira na lamang halos ay yung mga bisita ng kaanak na may mga edad. Siyempre, ano pa ba? Inuman. Hanggang sa itong si Lola Leoresia, kasama na ang mga kababata nila ni Lola Berta na sila Juancho, Maring, Luis, Dante at Lucia, ay nagkayayaang maligo sa ilog na siya namang narinig ni Domingo noon. Bagamat hinayaan dahil wala namang problema, ibinulong ito ni Domingo kay Lolo Damian at sinabi na lamang ng huli na pabayaan na at minsan naman ay nagpapailog ang mga yon. Nakarating sila ng ilog. Habang nagtatampisaw, eto kasing si Maring Sir Seth. Aminado naman siya kasi nung medyo may edad na sila ay nag-usap sila ni Lola.
Medyo may inggit daw kasi siya kay Lola nung kabataan nila gawa ng palaging mahal o paborito ng kaanak ito. Siya minsanan lamang kung maganda. Kung tutuusin, may kaya o di naman hindi din hikaw sa buhay o hirap sila maring nun. E di yun naman, sinabi ni Lola Berta na mayaman naman nga sila, ganun-ganon. Hindi nila alam kung paano napunta sa puntong may kinuwento umano itong si Maring tungkol sa isang malaki at magandang kubo na pag-aari ng lola niya na nasa gitna ng gubat ngayon. Noon, pamayanan pa ito, pero nawala ang lugar at tanging ang bahay na yun ang natira. Narinig na ni Lola Berta ang tungkol sa bahay na ito nila Maring. Pero bukod kasi sa abandonado na ay wala namang masyadong kakaiba doon. Maliban sa siguro ay maraming mga kapunuan sa paligid at pwede ka sigurong magpahangin. Hanggang sa ito na nga, nagkayayaan. Ito namang si Dante, biglang tumanggi gawa ng uuwi na lamang daw siya dahil pagbabawalan siyang pumunta doon. Labas na kasi umano yon sa boundary ng lugar na ito at baka mamaya ay may mga kung ano pang mga loko-loko doon. Uso pa naman din yung takutan doon sa mga mandurukot, nandudukot ng mga bata, mga binibenta sa mga incheck o di kaya ay kakatayin, mga ganon. Nang dahil dito, si Juancho at Luisa na mas bata ay nagdalawang isip na rin. Tumanggi sila. Uuwi na lamang daw sila. Sa madaling salita, nahatid sila sa grupo ng pupunta at hindi nun. At kabilang si Lola Berta sa pupunta sa bahay na yon. Sa pagkakasabi ni Mama ayon kay Lola, ang bahay na ito ay nakatayo sa gitna ng gubat na ngayon, kung bibisitahin mo ulit ay kabilang na sa isang national road sa lugar na yon. At ilang kilometro lamang ang layo sa mga stopover at mga kainan sa ay talagang purong gubat ito na ang tanging makakapagsabi lamang sa iyo na nasa dulo ka na ay kapag naharangan ka na ng isang talampas. Nakarating sila doon. Mararamdaman mo talaga ang medyo layo na nito sa kabiasnan. Gawa ng yung mga kahulan ng mga aso sa mga baryo ay malayo-layo ang tunog. Pero mahawan pa rin. Malinis at halatang may nangangalaga. Ayon naman kay Maring, pinupuntahan naman daw ito ng Tito Dionisio niya para i-maintain. Ang bahay na ito ay may silong, 3 baitang na hagdan, at ang maganda naman ay pulido ang ginamit na kahoy sa pader at sa sahig. Bagamat may mga ngat-ngat na at maliliit na butas ay mainam pa itong tirahan. Malawak ang loob nun. Padiretso ang makikita mo. Dulo-dulo ng bahay. Wala itong partisyon dahil ayon kay Maring, tinanggal na daw ang partisyon ng mga kwarto at ang tanging mga natitira doon sa may loob ay mga lamesa na built-in sa bahay, nakadikit sa sahig. Sa labas naman, mapapansin mo na merong nagluluto kasi may kalat pero tumpok ng kahoy sa paligid nun. At may mga parte ng lupa na maitim at mga abo. May mga maliliit na kawayan o tapyas din ng kawayan na nasa paligid na kung hindi sunog, ay may mga dikit ng tuyong karne o kung ano-ano pa. May mga katakataka ding parte ng bahay na napansin nila Lola Berta noon. Bago o matapos nilang makaengkwentro ng mga kakaibang nilang sa lugar na yon. Unang-una, sa 5 bintana sa loob ng bahay. Isa lamang ang nabubuksan. Ang iba ay nakapako na at meron... Anong ginagawa niyo dito? Tanong ng isa sa kanila. Sinabi naman ni Maring na lola niya nga ang may-ari noon. Ang sinagot naman ng mga ito, kilala umano nila ang tiyuhin ni Maring. Kaya naman hindi na ito umimik. Ang sabi ng mga ito ay magpapahinga lamang daw sila sa labas ng bahay. Alam nilang wala ang Tito Donnie noon ni Maring at kung maaari ay umuwi na yung mga batang ito.
habang maaga pa. Inilapag nila ang bagay na buhat-buhat sa tabi ng mangga na may mga bato. Naiwan ang isa sa mga lalaking yun, Sir Seth, at ang tatlo umano ay naglakad na. Ang isa ay may dalang palayok at ang iba ay pumasok sa gubat. Nakita pa ni Lola Berta na nagsisimula ng maghatak na mga kahoy na kung hindi sila nagkakamali ay panggatong na mga ito. Pero bago pa man makalayo ang mga ito, ang isa sa kanila ay lumingon doon sa naiwan at tinawag ito. Sabay nguso nito na parang sila Lola Berta ang tinutukoy niya, na kung anong senyalis man o kung anong sign na binibigay nito doon sa kasama niya, hindi nila maintindihan. Tara, uwi na tayo. Yaya pa noon ni Luis. Sabi naman ni Maring ay ililigpit lamang umano nila ang mga ginamit. Pagkatapos ay lilinisin nun. Itatapon sa labas kasi papagalitan siya kapag naiwang makalat ang loob ng bahay na ito. Habang nagliligpit nga, itong si Lola Leoresia ay nakasilip sa siwang ng bintana. Maya-maya pa, tinawag nito si Lola Berta at pinasilip niya. Meron silang napansin sa lalaking naiwan na nagbabantay ng dala ng tatlo. Bagamat nakaupo ito sa batuhan, nakahawak ito sa may kwintas na parang ipin ng aso yung pendant. At ang mata ay nakatitig doon sa may bitbit nila habang halos mamuti-muti ang mga yon. Tumutulo din ang laway nito. Anong nangyari doon, di ba? Huy, bilisan nyo na! Pabulong pang sabi ni Lola Berta. Lalo na at padilim na nun. Nagsisimula na silang makaramdam ng kakaiba. Pagkatapos noon, Sir Seth, nang okay na sila sa loob, ay dali-dali silang nagayos at palabas na sana noon. Nang walang ano-ano, bigla na lamang humarang ang lalaking ito sa may hagdan. Naninilaw ang mga mata nito pero daig pa ono yung mga kabuting nagbabaga. Ayon kay Lola Berta na siyang nasa harapan nila sa pinto, bukod sa naglalaway, ay tila ba bagsak ang panga ng lalaking ito na parang na-stroke. Naninigas ang katawan na nagkukuba at hinihingal nun, habang tinititigan silang walang kakurap-kurap at tinatanong sila ng, "Saan kayo pupunta?" Sumagot si Maring, bagamat natatakot ay sinabi nito na uuwi na noon. Pero dali-daling umakyat ng unang baitang ng hagdan ng lalaki at ang sabi nito, "Walang uuwi. Subukan niyong tumapak sa lupa. Isasama ko kayo sa lulutuin." Buhay. Ang isa, tanging ang isang bahagi ng sliding na bintana ang bukas pero sa labas ay may mga kung anong patusok na maliliit na tiniknon. At ang pintuan, Sir Seth, ang isang gilid na pinto ay sarado at nakabaging di na makabuhay doon. At ang isang pintuang nabubuksan ay merong walis tingting na nakabaliktad at nakagapos doon sa may pinakahaligi ng pintuan na ito. Tanong sila ng tanong kung para saan to, pero hindi naman masagot ni Maring yon. Ewan lamang ang tanging nasasagot nito. Pagkatapos mag-ikot sa loob ng bahay, nakakita sila ng lumang palanggana at may mga kutsilyo umano doon. At nang makakita pa sila ng garapon ng asin na siguro ay tinatago ng tiyuhin ni Maring, ay sa kanila naisipang umakyat na mangga at manguha nun. Nakakuha sila at muling pumasok sa loob ng bahay para magbalat. Balak nila ay kakainin nila ito tapos ay aalis na. Pero walang ano-ano. Nakarinig sila ng ingay mula sa labas. Unang lumabas ay si Maring. Sumilip naman sila Lola Berta.
nakita nila ang 4 na lalaki na kung titingnang maigi ay maihahambing sa mga nangangaso o mangingisda. Napahinto ang mga ito na tila ba nagulat na merong mga tao doon sa bahay na yon. Ang dalawa ay merong pinagtutulungang bitbitin na isang mahabang bagay na kasing laki o mano ng baboy na nakabalot at nakatali sa dahon ng saging at baging nito. Bumaba ito pero nanatiling nakatayo sa may tapat ng pintuan. Dali-dali namang sinara ni Luis ang pinto at nagtanungan kung ano ang gagawin nila. Mukhang mga baliw ang mga lalaking yan. Pasilip-silip sila sa gilid ng mga siwang ng bintana. Kapansin-pansin pa rin ang asal ng lalaking hindi makontrol ang sarili. Pasinghot-singhot, paliyad-liyad. Ang nakakamangha pa sa kanya ay nagsisitayuan ang mga buhok nito. Nanginginig pa itong palakad-lakad lang. Maya-maya pa ay dumating na ang ibang mga kasamahan nito na may dalang tubig at kahoy. "Aga mo namang sumpungin," sabi ng isang kasama nila dito sa lalaking ito. Yung isa tumingin sa may loob ng bahay nun. Kumbaga lumingon lamang dun sa kabahayan. "Andyan pa ba sila? Bakit naaamoy ko pa?" Hindi sumagot yung lalaking bantay na sinusumpong. Talagang paggalaw-galaw lamang ito. "Gutom na ata yan ah. Tara na, simulan na natin to." Dinig pa ni Lola Berta na sinabi ng isa. Pagkaapoy ng mga ito, dali-dali umanong binuksan ng mga kalalakian ang dahon ng saging. Dahil sa madilim na, ay hindi gaanong naaanilag nila Lola sa pagsilip ang tunay na laman ng dahon na yon. Pero ang sinisigurado nila, buong malaking hayop o kung ano ang laman noon na makarne. Walang dalang itak ang mga ito pero kung hawakan nila, hilain, tusukin ng mga kamay nila at baliin ang buto ng kung anong laman ng dahon na yon. Alisan na parteng pader ni Luis. May narinig silang kaluskos. Dahan-dahan, pataas ng pataas ang kaluskos na ito. Hanggang sa maramdaman na lamang nila na meron ng umaapak sa may bubungan. Yun nga lang, Sir Seth, hindi nagtagal ang pag-apak na yon. Para bang iritang-irita yung nilalang doon sa taas. Padabog na tumalon pababa ito, na parang may kung ano sa bubungan para hindi siya magtagal. Katahimikan ulit ang narinig nila noon. Pero napahiyaw sila nang sa pwesto ng sahig kung saan sila nakadapa. May bumuga na hiningang amoy kadiri mula sa sahig na siyang ikinatalon at ikinasigaw nila. Dito ay nagsimula na silang makarinig ng angil at kaluskusan na nagmamadaling makahanap ng butas. Pero hindi magawa ng mga yon. Kung tutuusin, madaling masira ang pintuan ng bahay o ang ibang parte ng bintana. Pero dahil siguro sa mga nakalagay doon ay hindi nilang magawa makapasok. Hanggang sa nakarinig sila ng bangayan sa labas. Ang pagkakaintindi nila ay pinagagalitan nila yung lalaking iniwan nila. Dahil kumbaga, akala ba nila ay nakauwi na yung mga batang yon? Pero bakit nandun pa? Sa tingin ni Lola ay ayaw din nila ng ganon, pero nang marinig nila yung isang kasama nila na sinabing, "Andyan na yung mga yan. Ano pa bang magagawa natin?" Narinig nila ang isa sa mga ito na nagsabing, "Mga bata, huwag kayong matakot. Nandito lang naman kami para kumain. Kaibigan kami ng isa sa mga anak ng dating nakatira dito. Hindi kami gagawa ng masama. Ano man yung nakita nyo, di nyo kami dapat katakutan. Huwag muna kayong lumabas. Hayaan nyo muna kaming makalis.
Nalito sila. Hindi nila alam ang mararamdaman noon pero, ay nga, kahit naman hindi sila pagsabihan ay wala silang balak lumabas noon. Hanggang sa tuluyan ng tumahimik ang paligid. Nawala na ang baga ng apoy sa labas pero wala pa rin silang planong lumabas. Mga kalahating oras ang lumipas na medyo nawala ang alinsangan ng hangin. Nakarinig sila ng kumpulan ng mga naglalakad na mga tao. Tinatawag isa-isa ang pangalan nila. At nang marinig ni Maring ang tiyo Donnie niya at nila Lola Berta naman ang boses ng kanilang pinsang si Domingo at tiyuhin, sumilip sila sa bintana noon. Dosenang tao ang naglalakad na merong mga dalang apoy. At kasama ng mga ito sila Juancho, Dante at Lucia. Saka na sila naglabasan. Dito napansin nila Sir Seth. Napagtanto nila na walang kandado ang pintuan. Oo nga pala, nabuksan nga nila ito. Pero bakit hindi nakapasok ang mga yun, di ba? Siguro, sa mga nakakaalam kung bakit. Obvious naman, na merong nakabaliktad na walis tingting sa pintuang yon. Madilim na yung lugar. Walang bakas ng 4 na kalalakian. Nagkwento naman sila noon sa nangyari. Sila Juancho umano ay pinagsabihan nga sila Lola na kaya nga hindi sila sumama. Boundary na yon. Ano-ano nang kababalagan ang nangyari sa lugar. Wala namang imik ang tito Donnie ni Maring noon. Pero ayon kay Maring, noong may edad na sila at nag-uusap ni Lola, umamin umano itong tito niya na may kabarkada nga itong hindi normal na mga tao